Ito ang dahilan kung bakit hindi na ako sumasama sa aking asawa tuwing magpapagubat ito. Isa po ito sa pinaka nakakatakot ko na karanasan sa kababalaghan na nangyari sa aming lugar na tinitirhan sa kabundukan. Magandang araw o gabi sa inyo, mga ka-Alex Aswang Stories. Ako nga pala si Marta. Isa ako sa masugid mong tagapakinig. Gusto kong ibahagi itong karanasan ko sa channel ninyo para marinig ng mga taga-subaybay ninyo at malaman nila na umiiral ang kababalaghan sa mundo. Hindi po ito katang-isip sapagkat danas po namin ito ng aking asawa. Payapa kaming naninirahan sa kabundukan ng Quezon. 1996 hanggang 1999 ay doon pa kami naninirahan. Ang tinitirhan naming kalupaan ay pag-aari ng mga magulang ng aking asawa. Maganda sana ang bundok, kaso may mga aswang. Okay lang sana kung walang nakakatakot. Kahit simple ang pamumuhay namin, ayos lang sana. Mayroon na akong isang maliit na anak nang mapagpasyahan namin ng aking asawa na lumipat sa naturang lugar. Naisipan ng asawa ko na asikasuhin ang bukid nila kasi sayang naman kung puro damo lang ang tanim. Magmula kasi nung namatay ang tatay niya ay napabayaan na ang mga tanim nila. Kinakain na lamang ng mga ibon. Kaya napagdesisyonan namin na kami na lang ang magsaka doon. Simple lang talaga ang buhay namin. Hindi naman kami nahirapan sa pagkain kasi dalawa pa lang naman kami ni Mister. Maliit pa yung anak namin at maliit lang din ang kanyang kain. Sa totoo lang, maraming pagkain sa paligid. Kung ulam lang ang pag-uusapan, ang dami-dami doon. Masipag ka lang, hindi ka talaga mauubusan. Sagana ng isda ang mga ilog. Malalaki pa ang makukuha mo. May mga hayop din sa gubat. Pero ang pinakahilig talaga ng asawa ko ay ang manghuli ng mga isda sa ilog sa pamamagitan ng pana. Sumisisid siya at namamana sa ilalim ng tubig. Ang flashlight niya nakasilid sa plastic na walang butas at transparent. Nang sa gayon ay hindi ito pasukin ng tubig. Yun ang ginagamit niya na pang-ilaw sa ilalim. Nang mga panahon kasi na iyon, hindi pa po uso yung flashlight na pwede isisid sa ilalim ng tubig. Pero nagawa naman ng paraan ng aking asawa. Marami siyang nahuhuling isda, sari-sari pero mas marami talaga mga tilapia. At palagi akong sumasama sa asawa ko tuwing pupunta siya sa ilog kasama naman ang anak naming maliit. Binabalot ko lang ang buong katawan ng anak ko ng makapal na jacket upang hindi siya lamigin at maghihintay lamang kami sa asawa ko sa mga lilim ng puno malapit sa ilog. Maglalatag kami ng banig doon upang may mahigaan kami ng anak ko. Mayroon akong dalang unan. Halos kumpleto. Para nga pong nagpipiknik lamang kami. Mas maganda kung maliwanag ang buwan. Yun talaga yung pinaka-paborito ko. Hindi ako natatakot kahit na dalawa lang kami ng maliit kong anak ang naghihintay sa asawa ko. Pero yung anak ko natutulog lang talaga agad yon kapag narating na namin ang tabi ng ilog. Mihiga siya sa banig at magtatalukbong ng kumot. Pag uwi namin, sigurado po na may uulamin na naman kami ng ilang araw. Kaya hindi na namin pinoproblema yung pang-ulam-ulam. Pero may isa po akong karanasan na hinding-hindi ko malilimutan at naging dahilan kung bakit hindi na kami umulit sa gawain namin na iyon. Isang hapon, may dumaan na isang matanda.
Ayon sa aking asawa, patingin-tingin daw ito sa bahay namin. Akala niya may hinahanap kaya tinanong niya ito. Parang hindi siya napansin ng matanda sa umpisa na nandoon siya sa ibabaw ng puno ng niyog. Kaya nung tinawag niya at marinig siya ng matanda ay parang nagulat ito. Pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Pagkababa ng aking asawa, sinabi niya iyon sa akin. Nagtaka kami bakit may matandang dumaan doon. Wala naman po kaming mga kapitbahay sa lugar. O kung meron man ay napakalayo po. Kasi nga bundok at masukal po yung bahaging yon. Hindi rin kilala ng asawa ko ang tao na yon. Pero sabi niya baka dayo lang ito na napadaan lang siguro dan. Kinagabihan, bigla na lang umiyak ang anak namin. Yung bigla na lang siyang nagising. Pagkatapos ay pumalahaw sa iyak na akala mo ay sinaktan. Pero tumigil din naman agad ito noong niyakap ko ng mahigpit. Isang hapon sinabi ng asawa ko na pupunta siya sa ilog upang manghuli ng isda pagkat wala kaming ulam nun. Anong oras ka aalis mamaya? Mga alas 8. Sasama kami ng anak mo ha? Oo naman, hindi naman kayo nagpapaiwan dito eh. O handa mo na yung mga gamit. Sige mahal. Kinagabihan ay umalis na nga kami. Bit-bit ang mga gamit. Ang anak ko ay natulog na noong papunta pa lang kami sa ilog. Natulog siya habang aking kinakarga. Pagdating doon ay pumuwesto na kami sa ilalim ng puno ng madre cacao. Doon kami naglatag ng banig at pinahiga ang aking anak. O dito na lang kayo ha. Sige mahal. Lumusong na sa ilog ang asawa ko, papunta sa malalim na bahagi. Ang asawa ko ay sanay sumisid kaya medyo matagal din ito umaahon. Nasa mga 3 minuto rin hanggang 5 nananatili sa ilalim ng tubig bago siya umaahon. At yun nga, sa unang pag-ahon ng aking asawa ay nakahuli agad ito ng malaking tilapia. Kaya naman tuwang-tuwa kaming pareho. Tinignan ko ng maigi ang isda. Talagang napakalaki niya. Kaya sabi ko iihawin namin yan. Sumagot naman ang aking asawa. At sinabing bukas na lang kasi nga busog pa naman kami. At baka wala ng kasunod. Matapos nun ay sumisid na naman ng aking asawa. Pagkaahon, nakahuli ulit siya ng isda. Hindi ito gaanong kalaki. Siguro mga 5 ahon pa siya bago niya ako sinabihan na magmadali na. Ayon sa aking asawa, sa huling pag-ahon niya, natigilan siya at napatitig ng ilang segundo sa aking kinatatayuan bago niya kami nilapitan sa pwesto namin ng anak ko. Tapos yung anak ko ay bigla na lang nagising at umiyak nun. Yung balisa siya. Hindi ako nag-isip na may mali nun kasi minsan ganun talaga yung aking anak. Bigla na lang nagigising at umiiyak ng walang dahilan. Kumbaga iniisip ko na nanaginip. Pero nagtaka ako paglapit ng asawa ko dahil wala siyang ibang sinabi. Halika na, hawakan mo ang anak natin. Huwag mong bitawan yan, tayo na. Hindi ka na manghuhuli ng isda? Hindi na. Magmadali ka na, sige na. Nakakapanibago ka naman eh. Bakit mo ako pinamamadali? At anong sinisipat-sipat mo dyan sa likod ko? Wala. Sige na, halika na. Ano nga, sabihin mo? Mamaya ko na sabihin, mahal. Sa reaksyon pa lang ng aking asawa na ganun, ay medyo kinakabahan na ako kasi kilala ko ang aking mister. Para bang natatakot siya. Para bang may nakitang nakakatakot kasi yung isang kamay niya nun ay nakahawak na sa kanyang itak na nakasukbit lamang sa kanyang tagiliran. Tapos palingon-lingon siya sa paligid. Lahat ng yun ay napansin ko talaga.
Ako naman ay tumalima na lamang sa mga sinasabi nito at umuwi na kami na nagmamadali. Pinauna niya ako. Kalagitnaan ng paglalakad, dito nakaririnig na kami ng kakaibang ingay sa paligid. Mga hindi familiar na ungol ng kung anong nilalang. Dito'y kinilabutan na ako. Nanindig halos lahat ng balahibo ko sa katawan. Sa totoo lang, unang beses kong makarinig ng ganon na nakakakilabot na ungol. Kaya mas lalo pa kaming nagmamadali dalawa at niyakap kong mahigpit ang aking anak. Gising siya noon at gusto pa rin itong umiyak pero pinapakalma ko. Shh! Huwag ka na umiyak anak. Pauwi na tayo. Bulong ko sa kanya habang nagdadasal naman ako sa aking isipan. Na sana Sir Alex, walang mangyaring masama sa aming tatlo nun. Ang asawa ko naman ay ginawa niya ang turo sa kanya ng kaibigan niyang matanda sa naturang lugar. Nagtaka na lamang ako. Bigla niyang hinugot ang kanyang itak. Iginuhit sa lupa, itinusok pagkatapos ay itinaga sa puno ng saging. Matatakot daw pala ang aswang sa ganon, Sir Alex. Bukod sa sumpa umano yan, isa raw babala sa aswang na hindi siya natatakot dito at pinapakita niya na meron siyang alam. Pero ako ng mga sandali na yon, kumakabog na ng husto ang aking dibdib. Ang anak ko naman ay gustong umiyak pero pilit ko itong pinapakalma. Wala akong tigil sa pagdadasal sa aking isipan. Sa awa ng Diyos, sa kabila ng mga naririnig naming ungol at pagsunod ng nilalang, dahan-dahan itong naglaho hanggang sa makarating kami sa bahay namin ng ligtas. Dumiretso ang asawa ko sa aming kusina at agad gumawa ng apoy sa dapoga. Pagkatapos ay pinausok niya ito na meron siyang hinalo na mabaho na pangtaboy di umano sa masamang nilalang na ayon sa kanya ay kanina pang nakasunod sa amin. Inilagay niya sa plastik na palanggana ang mga huli niyang isda doon sa may banggerahan. Kinuha at agad sinindihan ang lampara pagkatapos ay nagsimula siyang magkwento. Talagang mas lalong nanindig ang mga balahibo ko sa katawan, lalo na sa kamay at batok, noong sinabi na niya sa akin ang dahilan kung bakit pinamamadali na niya ako sa pag-uwi nun. Ayon sa kanya, noong umahon daw siya mula sa tubig, nakita niyang may katabi umano ako sa likod ko na figurang tao na parang matanda kasi sa hulma ng katawan nito ay payat at korteng kuba ang likod. Maliwanag ang buwan ng gabi na yon, kaya makikita niya talaga. Tapos yung puno ng madre cacao kung saan kami pumwesto sa ilalim nito ay hindi naman makapal ang mga dahon, kaya nakikita niya talaga ang nilalang. Maniwala man kayo o hindi, ilang ulit daw lumapit ang nilalang na yon sa anak ko na natutulog sa banig, na parang gusto siguro nitong mahawakan ang anak namin. Sa pagkakalarawan niya, buhaghag ang buhok na sobrang kapal tapos itim na parang anino lang sa unang tingin. Ngunit ang mga mata nito ay nagbabaga. Kaya pala, inilawan kaagad kami ng aking asawa ng kanyang flashlight nun. Aswang daw, sabi ni Mister. Kaya pala biglang umiyak ang anak namin nun. Kaya pala may naaamoy akong malangsa. Na kaya pala biglang tumahimik ang mga kuliglig sa paligid at nag-iingay naman ang mga ibon na nakadapo sa mga puno. Dahil pala sa aswang na nakikita nila na malapit sa aming kinatatayuan.
na malamang sa malamang ayon sa aking asawa. Wala itong ibang pakay kundi ang anak naming maliit na noon ay natutulog. Sa mga narinig ko sa aking asawa, Sir Alex, talagang hindi ko mapigilang umiyak sa bahay namin ng gabi na iyon. Naisip ko lang ang kaligtasan ng aming anak. Paano na lang kung kinuha siya ng aswang na yon? Mabuti na lang, sabi ng asawa ko. Naisipan niyang umahon mula sa ilalim ng tubig kahit nakakasisid pa lamang niya nun. Di niya rin alam kung bakit. Basta kinutuban siya ng masama. Parang may nagtulak daw sa kanya na umuwi na. Kung hindi niya raw ginawa iyon, malamang sa malamang ay may nangyari ng masama sa amin ng aking anak. Hinding-hindi niya raw malalaman kung nagkataong nasa ilalim pa siya ng tubig. Kaya laking pasalamat niya sa Panginoon. Parang may nagtulak sa kanya na umahon na. May anghel siguro na nakabantay sa amin kaya hindi kami nagalaw ng aswang na iyon. Matapos po ang pangyayari na yan, ay hindi na talaga kami pumupunta sa ilog ng aking asawa kapag gabi. Kahit siya, takot na takot daw siya nang makita niya ang aswang na yon na nasa tabi namin. Nasa buong buhay niya, simula pagkabata hindi pa raw siya nakakita ng aswang. Yun pa lang. Kung kailan pa tumanda sa mundo, doon pa nakaranas na makakita ng nilalang na akala ng lahat likhang isip lang. Pero lingid sa ating kaalaman, totoo po ang mga nilalang na ito. Ilang linggo ang lumipas, bigla na lang dumating ang tagtuyo. Umalis kami sa bundok na iyon. Namatay halos lahat ng mga pananim namin at unti-unti na ring natutuyo ang mga ilog nun. Lumipat kami sa kapatagan at nagtrabaho na lamang ang aking asawa bilang helper ng truck sa isang kumpanya. Sabi ko sa kanya, doon na lang kami. Huwag na kaming bumalik sa bundok dahil ayoko na rin doon. Kasi naaalala ko talaga yung aswang na tumabi sa amin ng anak ko. At pakiramdam ko kasi, nandoon lang yung aswang na yon at bumabalik-balik sa bahay namin tuwing gabi. Masama ang kutob ko lagi doon kapag sumasapit na ang gabi. Minsan, nararamdaman ko parang may nakatingin sa amin sa labas. Kaya tuwing gabi, inuugali ko ang magdasal lagi. Sa awa naman po ng Diyos, ay wala naman po nangyari sa amin na masama. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyo, Sir Alex. At yun na po ang kwento ng ating sender na si Ma'am Marta, no? Sinend niya po ito sa ating Gmail. Ayan, maraming salamat po ma'am sa iyong nakakatakot na kwento, no? Mayroon talagang nagbabantay sa inyo ng mga anghel kasi lagi kayong nagdadasal di ba? Kahit sa isip lang nagdadasal ka kaya hindi kayo pinababayaan ng mga anghel na tagabantay natin. Yung nakaamoy ka ng malangsa, no? Naiwan kayo ng dalawang mong anak doon sa madilim na bahagi ng tabi ng ilog, ay nakakatakot naman yun, ma'am. Buti na lang hindi mo na inulit, no? Ang iniisip ko lang ba kasi imagine nasa likod mo na pala yung aswang. Paano na lang, no, kung bigla niyang nahawakan yung anak mo, nahila. Kaya lagi po tayong mag-iingat, mga kaibigan. Kasi totoo po ang mga aswang. Naniniwala po ako dyan kasi sa pamilya po namin, marami po kaming karanasan sa aswang. Kasama natin yan namumuhay dito sa mundo. Kumbaga, kung may sakop ng liwanag, meron din po sakop ng dilim. Bago tayo tuluyang magtapos, inaanyayahan ko po kayo na suportahan yung ating programa kahit na hindi pa tayo nakabalik, no, sa monetization program. Pero sisikapin natin, mga kaibigan, na magiging maayos ang lahat. At siya nga pala,
Shoutout pala kay Ma'am Cynthia Abellanosa ng USA. Maraming salamat po ma'am sa iyong ipinadala. God bless po sa iyo. Kasali ka po lagi sa aking panalangin. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa lahat. God bless us all. Bye-bye.